Kung hindi man kulang, wala talagang nagawa ng mga proyektong farm-to-market roads sa Davao Occidental na dapat ay matagal nang tapos. Ayon sa Agriculture Department, pondo nila ang ginamit sa mga proyekto pero DPWH ang implementing agency. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa Davao Occidental noong isang buwan, nagulat siya sa kanyang nadiskubre. May mga farm-to-market roads na ginagawa pa kahit dapat ay natapos na noong 2021 pa. 3 days ago, isang araw lang. Dapat kasi 2021 pa tapos eh. 4 na taon nilang hindi ginawa. Dapat nakolekta na nila pera. Sa inilabas ngayong audit report ng Department of Agriculture, lumabas na 8 farm-to-market roads sa probinsya ang binansagang missing. 100 milyong piso ang halaga ng mga proyekto na pinondohan noon pang 2021 hanggang 2023 at dapat ay matagal nang tapos. 4 sa proyekto ang may bahagyang nagawa, pero may 4 ding wala talagang accomplishment mula sa simula. May gumagalaw. Ibig sabihin, may nagtatrabaho. When in fact, these projects were funded 2021, 2023, where the budget has already lapsed. Pilit na hinahabol talaga para hindi makita na may problema. Ang tanong doon, anong pondo ang ginamit? Sinong contractor? The same contractor pa rin ba? So we don't know. Kabilang sa mga proyektong may bahagyang nagawa ang pagsesemento ng National Highway sa Barangay Sanghay sa bayan ng Malita, Davao Occidental na 12 million pesos. Ang kontraktor nito, kumpanyang pagmamay-ari ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya, ang Great Pacific Builders and General Contractors. Ang 13 million peso na pagsesemento rin sa ilalim ng kontraktor na John Marie Construction Service, 15 million pesos sa ilalim ng Dicem Construction and Supply, at ang 12 million pesos na concreting sa ilalim ng HVC Sagittarius. Ang 4 na proyekto naman na walang nagawa kahit ano, pareho rin ng mga contractors, ang John Marie Construction Services, Dicem Construction and Supply at HVC Sagittarius. Lahat ng possible cases, idadaan yan sa ICI. So isasubmit yung report. Dapat managot talaga yung may pagkakasala dun. Ayon sa DA, pondo ng kagawaran ng ginamit sa naturang mga proyekto. Pero Department of Public Works and Highways ang implementing agency. Nasa kanila na yung pondo eh. So in terms of liability, walang liability si DA kasi hindi siya part doon sa kailangan pumirma para ma-release ang payment doon sa contractor kasi we are not party to the contract. Hinihinga namin ng pahayag ang mga nabanggit na contractor pati ang DPWH. Ayon sa DA, naisumiti na sa Office of the President ang resulta ng investigasyon ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Bukod dito, nagsasagawa rin daw ng hiwalay na investigasyon ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Internal Audit Service at sa pakikipagtulungan ng Inspectorate and Enforcement Office. Para maiwasan na mangyari ulit ito, pinag-aaralan raw kung maaaring ang DA na ang mag-implement ng mga farm-to-market roads simula sa susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.